exact power ito na name for His Lord. He is Lord. He is Lord. Tawagan mo po, Pastor. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Langisan mo, amen, ang puso. Yes, Lord Jesus. Puspusin mo ng iyong Espiritu. Yes, Lord Jesus. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang puso ito. For the last time, yes, Lord Jesus. Langisan mo ang puso ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang pusong ito. Amen. Hallelujah. Yan ang aming nasain at desire ng puso namin, Panginoon. Ang magumapaw ang Espiritu Santo sa aming mga puso. Ang langis ang siyang magumapaw sa amin. Mag-alab ang apoy sa aming mga puso. Ang pag-ibig namin sa iyo ay lalong lumalim. Ang desire namin na magpaglingkuran kay magumapaw, Panginoon. At kami magutom lalo ng iyong katuwiran. Lord, sapagkat kayo nagsabi na darating ang panahon, ang mga matuwid ay magpapakatuwid, ang mga banal ay magpapakabanal, datapwat ang mga liko ay magpapakaliko, ang mga masasama ay magpapakasama lalo. Lord, wala kaming hangad kundi ang mapabuti, lalo kami at mabihisan mo kami ng iyong katuwiran at kalikasan, Panginoon, upang maihanda mo ang bawat isa sa amin sa dakilang araw ng pag-agaw. Salamat po sa inamin niyahabilin ng oras na ito. Inihiling namin ang iyong Espiritu Santo ang magministeryo sa amin. Gamitin mo nawang patuloy ang iyong salita at patuloy mong ihasik ito sa aming mga puso. Lord God, at bihisan mo kami ng iyong katwiran. Lord, mangusap ka sa aming puso, itago mo ako ang iyong lingkod sa iyong likuran, kayo ang may tanyag, kayo ang aming makita, kayo ang aming masilayan, at dumaloy nawa ang banal na Espiritu Santo habang kami kumakain, nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, i-bless mo ang aking mga kapatid, batid mo ang kanilang kalagayan, batid mo ang kanilang motibo, batid mo ang kanilang pangangailangan, datapwat walang sikreto sa iyo, walang lihim sa iyo. Ang lahat ng aming daladala, ang lahat ng aming mga burden, ang lahat ng aming mga problema, batid mo, Panginoon. Salamat sapagkat kayo nagsabi, Lord, ipinagmamalasakit mo kami. You are our burden bearer. Kayo ang nagdadala ng bigat na aming dinadala upang kami magkaroon ng kapahingahan. Salamat po sa napakalaking pribilehyo na yan.
O God, maraming salamat po, Panginoon. O Diyos, salamat sa pagtitiwala, salamat po sa katiyakan na iyong patuloy na inilalagay sa aming puso. At sa umagang ito, sa namin nihabili ng lahat ng oras na ito, pagpalain mo po kami at kausapin muli ng iyong salita. Itago mo sa iyong likuran ng iyong bang lingkod, gamitin mo bilang iyong bibig, kayong may taas at maluwalhati, at ibaba mo ang iyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, pagpalain mong bawat sa amin. Hallelujah. Tulungan mo po kami sa uling panahon na ito at ihanda mo kami sa dakilang araw ng pag-agaw. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, winawasak at aming tinataboy, re-rebuke ang lahat ng mga espiritu na nais lumambala sa gawain na ito in the name of the Lord Jesus Christ. At sa iyong pangalan, Panginoong Kristo, inaangkin namin ang tagumpay. Sapagkat ito'y aming sinampalatayanan, sa pangalan mo, Panginoong Kristo, ang lahat na ito'y aming samot na langit. Amen. Amen! Hallelujah! Ganda umaga mga kapatid. Praise God. Hindi na tayo magtatagal. Praise the Lord. Kung meron kayong Bible, buksan ninyo yung Bible sa James chapter 2, verse 21. James chapter 2, verse 21. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. James chapter 2, verse 21. Basahin natin mga kapatid, pababa hanggang verse 26. Ganito ang nasulat. Sa wikang Tagalog, nais kong basahin, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang iniahin si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang na katuwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patotot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen? So tayo makakaupo na mga kapatid. Siya nawa ang magayag sa kanyang salita sa umagang ito. Praise God. Amen? Mga kapatid, naalala kong Panginoon nung ang Diyos na lumikha ng tao, lumikha ng araw na yan, lumikha ng lahat ng bagay, siya'y magkatawang tao. Alam niyo ba na iilan lang ang sumunod sa Kanya at naniwala? Amen. Mas marami pa yung mga tumalikod na sumunod kaysa dun sa nanatili sa Kanya. Sabi sa Bible, 70 disciples ang tumalikod mga kapatid nung sabihin ng Panginoon na maliban na inyong kanin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong buhay. Sabi ito'y matigas na pananalita, kaya sila'y tumalikod sa Panginoon Kristo. And sabi ng Panginoon, sabi kayo din baga ay tatalikod sa akin. And sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa sayo ang salita ng buhay. Amen. So si Pedro, kilala niya, may katiyakan siya, sigurado siya na yung pinaglilingkuran niya, yun ang kanyang Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah. At sa panahong ito mga kapatid, talagang konti lang ang mga pinili. Napakahirap mga kapatid na ang salita ng Diyos ay ibihis o ituro sa mga tao ngayon. Diba? Praise God.
Kasi marami nang inihasik si Satanas sa puso ng tao. Kaya, mga kapatid, ang hirap maghasik pagka maraming mga nakatanim na. Diba? Kinig ba kayo? Pagka kayo'y nagtatanim ng mga buto, ng mga gulay, at nandyan yung iba't ibang klase ng mga damo, pwede bagang maging epektibo yung pagtatanim mo? Kinig ba kayo, mga kapatid? So, ang ginagawa mo, bubunutin mo muna ang lahat, lilinisin, tapos itatanim mo yung binhi. Diba? Same thing sa tao, mga kapatid. Maliban na yung mga nakatanim sa puso ng tao, ito ay alisin at bunutin ng Diyos. Hindi pwedeng may hasik ang salita. Hindi ba kayo, kapatid? Kailangan ang puso ay isang matabang lupa, malinis na lupa. Amen. Kaya yung parable of the sower, maraming nahulog sa daan, sa tabi ng daan, maraming nahulog doon sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. So yung tatlong klase na binhi na nahulog doon sa una, nangamatay lahat at wala, mga kapatid, na natili. Pero doon sa nahulog sa matabang lupa, mga kapatid, ito ay, sabi, tumubo, lumago, namunga ng sagana. Amen? Tinutukoy dito ng Panginoon yung puso. Hinig ba kayo, mga kapatid? Kaya kailangan, mga kapatid, yung puso natin, ito ay nakatalaga lang, nakasentro lang sa Panginoon Kristo para ang Diyos makakilos sa atin. Amen. Hindi pwedeng maging dalawa ang driver ng sasakyan, dalawang mahawak. Amen. Dapat isa lang talaga. Sa buhay natin, hindi pwedeng dalawa ang nagli-lead sa atin. Kailangan ng Panginoon lang ang mag-lead sa atin, mga kapatid. Nais kong mangusap sa inyo sa message ng prophet, work is faith express. Okay? Ang ating mga gawa ay pagpapakita ng may pananampalataya. O na, pinapakita na tayo may pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Amen? So, work is faith express. Hallelujah. Glory be to God. So, batid natin, mga kapatid, dun sa ating binasa, si James ay nangungusap, nakita niya yung gawa ni Abraham. Kaya ang sabi, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang katunayan ng pananampalataya ay yung gumagawa. Praise God. Amen. Ibinabalik tayo kung babasahin natin, mga kapatid, sa Genesis chapter 22. Dito, ibinasi ni James, nakita ni James yung mga gawa ni Abraham. At yun ang nagpasakdal sa pananampalataya ni Abraham. Hallelujah. Praise God. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, hallelujah, ni James, kung babasahin natin ayon dun sa ating teksto, so, parang ating nakikita na dahil sa mga gawa ni Abraham, kaya yun ang nagpasakdal sa kanyang pananampalataya. That's why yung prophet, ipinangaral niya yung work is faith express. Pero kung babasahin natin, mga kapatid, si Pablo at si James, sila ay nangusap sa pamamagitan ng pananampalataya. At si Pablo, ang nakita niya, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang nakita ni Pablo ay yung pananampalataya na nakita ng Diyos kay Abraham, pero si James ay ang nakita niya yung gawa ni Abraham, amen, praise God, na siyang nagpasakdal sa kanyang pananampalataya. Basahin natin, Genesis chapter 22 verse 1 hanggang, so pababa, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Chapter 22, verse 1 hanggang 9. At nangyari pagkatapos sa mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Okay? Sabihin, tinawag ng Diyos si Abraham, at tines ng Diyos yung faith ni Abraham. Sabi, mga kapatid, verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak,
ang iyong bugtong na anak na si Isaac. So alam natin mga kapatid, si Isaac, yun lang yung isang anak niya noon. 100 years old na si Abraham nung siya magkaanak. Si Sarah ay 90 years old. Ito yung promised son, pinangakong ng Diyos sa kanya. At nung lumaki na si Isaac at naging 15 anyos na o 12 years old na mga kapatid, so nangusap ang Diyos kay Abraham, sabi niya, kunin mo ang iyong anak. Sabi, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roon handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Sabihin, nung subukin ng Diyos si Abraham, sabi, okay, ihandog mo yung anak mo sa akin. Sunugin mo yung anak mo sa akin. Mga kapatid, hindi madali na pagsubok ito na dumating, na ibinigay ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. Kung yan kaya ang dumating sa panahon natin ngayon, wow. Di ba, mga kapatid? Maliban na ang Diyos na nanahan sa isang tao, hindi niya magagawa ito. Hindi ba kayo, mga kapatid? Praise God. Maaaring sabihin niya, Evil Spirit. Sasabihin niya, ihahandog ko yung anak ko. Di ba? Lalo na sa panahong ito. Di ba? Pero ang sabi dito sa verse 3, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno. Okay? Sabihin, sumunod itong si Abraham. At ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinasabi sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, sabihin, hindi nagdalawang isip si Abraham, hindi nagalinlangan si Abraham. Kilala niya ang Diyos, kilala niya ang tinig ng Diyos. Sometimes maraming tinig ang bumubulong sa atin. Hindi ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Pero kinakailangan ma-recognize mo yung tinig ng Diyos. Diba? Praise God. Ang Diyos, ang sabi ng prophet, hindi yan lalabas sa kanyang salita. Pagka ang salita niya ang nag-whisper sa iyo, Diyos yan. Kinig ba kayo, mga kapatid? Pero pagka ibang salita, ibang tinig, negative, hindi Diyos yan. Kaya kailangan, mga kapatid, ma-recognize natin ang tinig ng Diyos. Ma-recognize natin yung bulong ng Diyos kasi napakaraming tinig, napakaraming bulong ang siyang nagbumubulong sa iyo. Diba? Ikinig ba kayo, mga kapatid? Pero si Abraham, tiyak niya, mga kapatid. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, sabi, 10 ng asno at ako, sabi, at ang bata ay paroroon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Dalit sabi, sila'y pumunta doon, papatungo sa bundok. And then, nung dumating na sila sa paanan ng bundok, maiwan kayo dito, ang sabi doon sa kanyang mga katulong. Then, kami na lang ang dalawa napapanik sa bundok at kami sasamba. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin. Amen? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kinuha ni Abraham ang kahoy na susunugin ang sabi, hallelujah, na ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay, sabi, ang apoy at sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang anak, mga kapatid, o si Abraham na kanyang ama, na sinasabi, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Mga kapatid, sabihin, nagtataka siguro si Isaac, yung bata, sabi, nasaan ang kordero na ating susunugin? Amen? Wala. Merong kahoy na, nakahanda na yung kahoy, mga kapatid. Merong apoy, pero wala namang susunugin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Amen? Anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama at sila'y dumating sa dako, sabi, sa kanya'y sinabi ng Diyos,
At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac. Okay? Sabihin, tinalian ni Abraham si Isaac, sabi na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Okay? At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak, mga kapatid. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman. Amen? Sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itatanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Amen, mga kapatid? So makikita natin, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Ibig sabihin, hindi ikinait ni Abraham ang bugtong na anak, talagang ihahandog niya sa Diyos. Pero napatunayan ng Diyos na si Abraham ay may takot sa Diyos. Si Abraham ay may paggalang sa Diyos. Pagka sinabi niya at nangako siya sa Diyos, ginagawa niya ito. Amen. Hindi na pabago-bago ang isip, mga kapatid. Sure siya, sigurado siya na pagka siya nanata sa Diyos, ginagawa niya ito para sa Diyos. Diba, mga kapatid? Pero sa panahon natin ngayon, napakaraming mga panata sa Diyos. Pero hanggang panata lang, mga kapatid. Sabi ni Haring Solomon, huwag tayong pabigla-bigla pagka tayo nangungusap sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit. Amen? At ayaw ng Diyos ng isang mayabang. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Nakinig ba kayo, kapatid? Hallelujah. Kaya sabi, dahan-dahan tayo pagka tayo lumalapit at nangungusap sa Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat, mga kapatid, ang sabi ng prophet, pag ang tao daw pabago-bago ang isip, hindi pwedeng pagkatiwalaan ng tao na yan. Pag ang tao pabago-bago ang salita, hindi pwedeng pagkatiwalaan ng tao na yan. Nakinig ba kayo, kapatid? Hallelujah. So makikita mo ang tunay na tao, mga kapatid, naninindigan siya kung ano yung sinasabi niya. Si Abraham, ganun siya. Nung sabihin ng Diyos sa kanya, sumunod si Abraham, hindi nagdalawang tao o nagdalawang isip, mga kapatid. Amen. Siya'y sumampalataya sa Panginoon Kristo. Hallelujah. Ang nakita ni James, mga kapatid, kay Abraham, na justify si Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hallelujah. Diba? Pero si Paul, kung babasahin natin, mga kapatid, sa Romans chapter 4, si Paul ang nakita niya kay Abraham, hallelujah, na justify si Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Basahin natin. Romans chapter 4, verse 1. Okay. So, Abraham believed God. So, ibig sabihin, pinatunayan ni Abraham yung kanyang mga gawa. Hallelujah. Yung gawa niya, ito yung expression ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Pero si Pablo, mga kapatid, ang nakita niya, una sa lahat, yung pananampalataya, kaya siya inaring ganap. Amen? Romans chapter 4, verse 1. Umpisa natin sa verse 1. Ang sabi dito ni Pablo, ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan ni Abraham ang ating magulang ayon sa laman. Sabi, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Amen? Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, for what said, the scripture said, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Hallelujah.
So ang nakita naman mga kapatid ni Paul, yung nakita ng Diyos na kay Abraham, yung pananampalataya ni Abraham. Amen. Hallelujah. So, hallelujah. Genesis chapter 15 verse 6, and he believed in the Lord, ang sabi roon mga kapatid, and he counted it to him for righteousness. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya, hallelujah, naging sakdal si Abraham. Dito sa message mga kapatid na work is faith express. Lininaw ng propeta sa ating kapanahunan ang sabi rito. Praise God. Ganito ang sabi niya sa paragraph 86, pababa. Now, the two men that were talking on faith, sabi rito, Paul justified Abraham by what God saw in Abraham. So, inaring ganap si Abraham, praise God, ito ang nakita ni Pablo, hallelujah, kung ano nakita ng Diyos kay Abraham. But James justified Abraham by what man saw in Abraham. Amen? Pero si James, ang nakita niya kung ano yung nakita ng tao kay Abraham. Amen? Nasundan niyo ba ako mga kapatid? Paragraph 86. Then sa 87, James said, he justified by his work. Paul said, he justified by faith. Hallelujah. But see, Abraham believed God that what God saw in him. Amen? Sundan niyo ba ako kapatid? Si Abraham daw naniwala sa Diyos at itong nakita ng Diyos sa kanya. He believed it. But then when he went to acting as though it was already done, pero nung ito ay kanya nang ipamuhay, ihakbang, sabi, that's what man saw him. At itong nakita ni James, yung gawa ni Abraham. Amen? Amen. Then sa paragraph 90 ang sabi, and that the same as it is to us. So kagaya din daw yan sa atin. Because our work express what faith we have. Kung ikaw ay may pananampalataya, ipapakita ng iyong mga gawa kung anong pananampalataya na meron ka. But if we're afraid to act on what we believe, pero kung natatakot kang ipakita kung ano yung pinaniniwalaan mo, then we do not believe it. Hindi ka tunay na naniniwala. Hindi ba kayo kapatid? Kaya nga, tinawag tayong believer. Kaya tinawag tayong mananampalataya. Ang magpapatunay na tayo mananampalataya ay sa pamamagitan ng iyong paggawa. Yan ang ekspresyon na ikaw ay nananampalataya, na ikaw ay naniniwala. Hallelujah. Marami ngayon nagsasabi, naniniwala naman ako sa Diyos. Pero ang tanong, nasaan ang ekspresyon? Nasaan yung gawa ng kanyang pananampalataya? Hindi ba kayo mga kapatid? Praise God. Hindi sapat mga kapatid, kailangan merong expression yung faith na kinoconfess natin mga kapatid. Hallelujah. That's why ang sabi, but if we are afraid to act, pero kung hindi mo raw ipinapamuhay yung sinasabi mong pinaniniwalaan, sabi, you've got to believe it. Sabi, then you don't believe it. Kailangan daw ikaw ay maniwala. Sundan niyo ako mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Amen. Now, ang sabi ng prophet mga kapatid, faith is a revelation. Sa paragraph 105, sabi, now faith is a revelation from God. Hindi ka pwedeng maniwala na hindi ipinapaunawa ng Diyos sa iyo. Amen, mga kapatid? Kaya nagtataka ako, napakaraming nagpabautismo, nag-decide na manampalataya, pero humihinto, hindi nagpapatuloy. Kasi hindi nila naunawaan ang ginawa nila. Hindi ba kayo, mga kapatid? Kaya ka naniwala, kaya ka sumampalataya because God revealed it to you. Ipinaunawa ng Diyos sa iyo, kaya pinaniwalaan mo, kaya sumunod ka. Amen? Paano ka maniniwala na hindi ipinapaunawa sa iyo ng Diyos? Sabi ko nga
Ayaw kong sumunod sa hindi ko naiintindihan. Diba? Ayaw kong sumunod sa hindi ko naunawaan. Kaya hindi nakapagtataka sa pananampalataya ngayon, sabi ng propeta ng Diyos, in every group, there is three kinds of believer. Merong genuine na naniniwala, merong nagkukunwari, merong, mga kapatid, hindi naniniwala. Kagaya rin ang panahon ng Jesucristo. Amen? Kailangan tayo'y maging genuine na naniniwala, hindi lang nagkukunwari, hindi talagang naniniwala. Pagka tayo ay hindi naniniwala, lalabas talaga tayo, hihiwalay tayo. Kung tayo nagkukunwari, hindi tayo tatagal, mga kapatid. Amen? Talagang katalikod tayo. Kaya pagka tayo naglingkod sa Diyos, kailangan mga kapatid, siguraduhin natin sa ating sarili. Kailangan maging decided tayo. Tiyakin natin na kaya nating ipagpatuloy hanggang sa huli. Kasi kung hindi ka rin magpapatuloy na maglilingkod hanggang sa huli, walang halaga lahat yan. Inig ba kayo, kapatid? Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya kailangan siguraduhin mo na habang ikaw ay nabubuhay, gagugugulin mo ang araw mo, ang lakas mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ano sabi? Now faith is a revelation from God. Now faith is a revelation. There where I want to say, sabi ng prophet, just a moment, it's a revelation. He has revealed it to you by His grace. It's nothing you did. Wala kang anumang ginawa. Amen? You did not work yourself up into faith. Kailanman hindi ka nagplanong maniwala, kailanman hindi ka nagkaroon ng sariling paniniwala. Sabi, you never have faith. Sabi, you never have faith. It's given to you by grace of God. Hinig ba kayo, kapatid? Noon, kailanman hindi, mga kapatid, bagamat sa isip ko naniniwala ako na may Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao, siya'y namatay at muling nabuhay. Amen? Pero yung tunay na pagkaunawa sa salita, hindi ko talaga alam kung sino ang Diyos. Yun lang naririnig ko na ang Diyos ay nagkatawang tao, siya ay napako sa cross, siya ay nabuhay na maguli. Pero hanggang dun lang. Pero sa kanyang salita, hindi ko talaga alam. Inig ba kayo, kapatid? Pero nung ang salita, mga kapatid, gumamit ang Panginoon ng mga ngaral at nung marinig ko ang salita, inihayag ng Diyos ang kanyang salita sa akin at binigyan niya ako ng pananampalataya. Hindi galing sa akin yan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, tumawag sa akin, ako ang pumili, tumawag sa inyo. Ang lahat ay gawa ng Diyos. Wala tayong anumang. Ang response lang natin dyan ay ang sumunod tayo. Tanggapin natin siya. Magpasakop tayo sa Kanya. Mag-yield tayo sa Kanya, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo, kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. So yung faith na yan ay kapahayagan. Noon, hindi natin naunawaan ang bautismo. Naririnig natin. Pero noong marinig natin yan, naunawaan natin na ang Ama, Anak, Espiritu hindi pala pangalan at merong pangalan ng Ama, Anak, Espiritu at ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, Panginoong Hesukristo. Revelation yan. At yan ang humila sa iyo, kaya ka gumanap ng bautismo, mag-decide na maglingkod sa iyo. Hindi galing sa iyo yan. Galing sa Diyos yan na inihayag sa iyo. Ang dami ngayon mga bulag, mga aktibo, mga deboto, mga seryoso, mga kapatid, pero hindi nila nakikita yan kasi hindi inihayag ng Diyos sa kanila. Pero isa kang pinili, inihayag sa iyo. Wow! Hinig ba kayo, mga kapatid? Ang daming matatalino, mga theologian, mga kapatid, mga doctorate, mga doctor of divinity, kung ano-anong mga doktor. Pero hindi nila naunawaan. Ipinaglalaban nila na ang Diyos tatlong persona at ang bautismo, Ama, Anak, Espiritu, mga bulag at hindi inihayag ng Diyos sa kanila. Amen, mga kapatid? Pero inihayag sa inyo, inihayag sa akin. Hindi ba isang napakalaking pribilehiyo yan? Ipinakita at ipinaunawa ng Diyos kung sino ang tunay na Diyos.
Akong sino at ano ang pangalan ng Diyos na yan? Amen! Praise God. Glory be to God. That's why faith is a revelation. Yung faith na yan hindi galing sa iyo. Anong sabi Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace you are saved through faith. Okay? Tayo raw ay nangaligtas sa pagitan ng biyaya, sa pagitan ng pananampalataya, and that not of yourself. Amen? Hindi raw galing sa atin. It is a gift of God. Amen? Yung salvation mo, yung faith mo, regalo ng Diyos sa iyo yan. Susundan niyo ako mga kapatid? Hallelujah! Praise God! And then doon sa Revelation chapter 2 verse 13. Basahin natin. Yan ang faith ng Panginoon ay binigay niya sa mga believer, mga kapatid. Dito sa age na ito. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Ano sabi ng Espiritu Santo? And has not denied my faith. Hindi mo itinatwa ang aking pananampalataya. Hindi pananampalataya ng mga believer sa church na iyan, mga kapatid, kundi yung pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa mga believer na yan. Amen? Hindi nila itinatwa ang pananampalataya ng Panginoon Kristo na ibinigay sa kanila. And same thing sa atin, mga kapatid. Ikinig ba kayo, mga kapatid? Even in those days where Antipas was my faithful martyr who has slain among you where Satan dwelleth. Kasi ito na yung panahon na mag-reign talaga ang Roman hierarchy. Yan yung dark ages nung panahon noon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dyan nakaupo si Satan ang sabi. Praise God, who was slain among where Satan dwelleth. But yung mga believer dyan ang sabi ng Panginoon sa kanila, and has not denied my faith. Hindi yung faith nila, kundi yung faith ng Diyos na ibinigay sa kanila. Amen! So faith, it is a gift of God. Faith is a revelation. And God and God revealed it to you. Hallelujah. And therefore, faith is a revelation. Amen? You never have faith, it give it to you by grace of God. And God reveal it to you. Therefore, faith is a revelation. And the whole church of God is built upon the revelation. Amen? Ang hirap maglingkod na hindi mo naunawaan ang iyong pinaniniwalaan. Ang hirap pumasok sa simbahan, nag-a-attend ng mga churches na hindi mo naunawaan ang tinuturo sa church. Hindi ba kayo kapatid? Kailangan alam mo ano ba yung sinusundan natin, pinaniniwalaan natin, at doon natin iangkla, ibasi yung ating pananampalataya. Hindi ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Kaya ngayon, ito ang panahon na napakaraming mga tao ng simbahan, pero hindi mga tao ng Diyos. Mga religyoso, pero hindi mga espiritual. Amen? They are religious but not righteous. Mga religyoso, pero hindi matuwid. Mga kapatid, ito ang panahon na ito. Sundan niyo ako, kapatid. Hallelujah! Faith is a revelation. Maliban na ihayag ng Diyos sa iyong salita niya, hindi mo talaga maunawaan ito. Hindi mo talaga maunawaan. Ano ang sabi? Ito'y kanyang ipinahayag sa nais niyang pagpahayagan. Amen! At ako'y naniniwala na pagka tayo'y pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, ihahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin upang dito natin iangkla ang ating paniniwala. Hallelujah! That's why the whole church of God is built the revelation. That's why sabi sa Matthew chapter 16, di ba? And upon this rock I will build my church. Di ba ang sabi doon, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, sino baga ako? Anong sinasabi ng mga tao kung sino ako? Then nung tanongin ng Panginoon si Simon Pedro, then ang sabi, mga kapatid, di ba? Verse 16, basahin natin.
chapter 16, verse 16 ng Matthew. Ang church ng Panginoon ay ipinundasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinayok sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mo ipapangaral ang Diyos, si Jesucristo, kung hindi mo kilala at naunawaan ng si Jesucristo kung sino si Jesus? Nakinig ba kayo mga kapatid? Ano sabi sa verse 16? Ibaba mo ng konti, verse 16. Ano sabi diyan? And Simon Peter, nung tanungin siya ng Panginoon Kristo, answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Ibig sabihin ng Christ, anointed one. Amen? At siya yung Son of the living God. Verse 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon. Sabi, mapalad ka, Simon, Pedro. Sabi, for flesh and blood hath not revealed it unto you. Amen? So binanggit ito ni Peter, hindi galing sa kanya, hindi galing sa kanino mang tao, kundi ito ay inihayag kay Pedro, but my Father which is in heaven. Amen? Kaya nung sabihin ni Pedro, Thou art the Son of the living God, mapalad ka, Simon Pedro. Hallelujah. Hindi ito inihayag sa iyo sa pamamagitan ng laman at dugo. Amen? Kundi inihayag sa iyo ito ng Espiritu ng Diyos. But my Father which is in heaven. And there's a verse 18, And I say also unto thee, at sinasabi ko sa iyo, Simon Pedro, sabi, that thou art Peter, ang sabi, upon this rock. At sa iyo, Pedro, ang sabi, sa batong ito, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Saan itinayo ng Panginoon Kristo ang kanyang iglesia? Sa kapahayagan na ibinigay kay Pedro. Hinig ba kayo mga kapatid? Kaya yung bato na yan, mga kapatid, ang dami ngayon gumagamit ng scripture na ito. Ang iglesia ni Kristo, ginawa nilang literal na ang bato na yan ay ang church. Kaya ang sino mang pumasok dyan ay maliligtas. Kaya kung hindi ka papasok sa kanila, hindi ka maliligtas. Ang Catholic naman, itinayo daw kay Pedro sapagkat ang ibig sabihin ng Pedro o Peter, Petros, ibig sabihin small rock. Iba't ibang klaseng interpretation kung ano ibig sabihin ng rock na yan. Pero ang tunay na kahulugan ng rock na yan is revelation. Upon this rock of revelation. Hinig ba kayo mga kapatid? Sa batong ng kapahayagan ito kung sino ako. Ay ang sabi, kung babasahin pa natin pababa, verse 19 mga kapatid, ang sabi, And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Ibinigay kay Pedro ang susi ng langit. Amen? Ng kingdom of heaven. Amen? Ibinigay kay Pedro ang kapahayagan kung sino si Jesus. Kung sino ang Diyos. Hindi ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Glory be to God. That's why ang church ipinundasyon at itinayo sa pamamagitan ng kapahayagan, mga kapatid. Kaya kung walang kapahayagan, hindi mo talaga maunawaan ang Diyos. Kinig ba kayo? Hindi mo pwedeng pag-aralan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kinig ba kayo, mga kapatid? Sabi, makikilala mo lang ang Diyos if you believe in your heart. Amen? Ang kailangan paniwalaan mo, wag mong pag-aralan. Ang dami ngayong nag-aaral, iba't ibang klaseng seminaryo, Bible school, pero hindi nila naunawaan at nakikilala ang tunay na Diyos. Diba, mga kapatid? Kaya hindi utusan na tayo ng Diyos, sabi, believe. Just believe. Paniwalaan mo lang siya, makikilala mo siya. Ano ba kayong kapatid? Hallelujah. Wag mong pag-aralan, paniwalaan mo na siya yung salita na nagkatawang tao at kailangan paniwalaan mong salita, yan mismo ang Diyos ang salita. Mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya ang sabi roon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, kung babasahin natin, nais kong paki ano mo nga.
1 Corinthians chapter 2 verse 13. Ang sabi riyan ni Pablo, mga kapatid? Amen. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Sabi ni Pablo, hindi ako nangangaral, hindi ako nagsasalita galing sa karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Nakinig ba kayo, mga kapatid? Na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ang great teacher ay ang Holy Spirit, mga kapatid. Kahit na ang pastor nangangaral dito, nagtuturo dito, unless na ang Holy Spirit i-reveal niya yung salita na sinasabi ng pastor, hindi pa rin natin ito maintindihan. Kahit gaano kagaling ang nagtuturo, nag-explain, hindi mo pa rin yan matatanggap ang revelation unless the Holy Spirit reveal it unto you. Siya kasi ang nagtuturo, mga kapatid. Amen? Kundi sa itinuturo ng Espiritu. At hindi mo talaga masunod ang salita maliban na ihayag ng Espiritu sa iyo yan. Bakit ang daming mga babae, mga kapatid, lagi na lang pinuputo lang kanilang mga buhok kasi hindi inihayag sa kanila. Pero pag inihayag sa iyo yan, hallelujah, 100% tanggap mo, naunawaan mo, nagkaroon ka ng takot sa Diyos, susunod ka dyan, mga kapatid, kasi inihayag sa iyo. Ang hirap sumunod sa hindi mo naiintindihan. Di ba, mga kapatid? Pero pag naiintindihan mo, siyempre gagawin mo, naiintindihan mo eh. Alam nyo bakit napakaraming mga mananampalataya ngayon, ang tagal nang naniniwala sa Diyos, pero hirap pa rin sila sa buhay nila? Mga kapatid? Kasi hindi sila tunay na naniniwala sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Alam nyo ba ang sikreto para pagpalain tayo ng Diyos? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, try me, subukan mo ako. Tingnan ninyo yan, mga kapatid. Kung naniniwala ka sa sinabi ng Diyos, subukan mo ako. Hallelujah. Hindi ko bubuksan ang durungawan ng pintuan ng langit, bubuhos sa iyo masaganang pagpapala. Amen? Kinig ba kayo, mga kapatid? Amen. Alam nyo kaya pag minsan hindi magkaroon ng breakthrough ang financial life, salamat sa Panginoon dahil iniangat kami ng Diyos sa bagay na yan. Ang sikreto talaga is just believe and obey. Ano sabi ng Panginoon? Try me. Saan natin siya susubukan? Sabi niya, ibigay mo yung ikapu mo at ang offering mo sa Kanya. At bubuksan ko ang durungawan sa langit at ibubuhos ang pagpapala na walang sukat. Kalag yan! Wow! Hindi mo na lang nalalaman, dumarating ang blessing sa'yo. Hindi mo in-expect, dumarating ang blessing sa'yo. Mga kapatid, ako kinig ba kayo, mga kapatid? Pero pag hindi nahayag sa'yo, mahirap talagang gawin yan. Okay, pagka konti pa lang, okay, 1,000, 10, iiwalay mo sa Panginoon, madali pa lang yan. Pagka 5,000 o 500, madali pa lang yan. Pero pagka 100,000 na milyon ang usapan, hindi na madali yan. Nag-iiba na yung isip ng tao. Hindi ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Pero ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, kahit buhay pa niya, ibibigay niya yan sa Panginoon. Hallelujah. Now, ang sabi rito, mga kapatid, sa paragraph 115, Abel by faith, revelation. Ibig sabihin ng by faith, Abel, ang sabi, Abel by revelation. Amen? The Bible written in those days, by Abel by faith offered unto God more excellent sacrifice than which Cain. Si Abel, sa pamagitan ng pananampalataya, naghandog siya ng mas mainam na handog kaysa kay Cain, which God testified. He was righteous. How? Sabi, by faith. How? By revelation. Kaya nagawa ni Abel na maghandog ng magandang handog kaysa kay Cain because God revealed to him. Amen? Ipinaunawa ng Diyos kung ano ang ihahandog niya, kung ano ang tanggap na handog. Nakinig ba kayo, mga kapatid? By revelation. By revelation.
Abel offered unto God a more excellent sacrifice, because it was revealed to him that it was not fruit of the field, it was the blood. Amen, mga kapatid? Sundan niyo ako, mga kapatid. Kaya nagawa ni Abel yun kasi inihayag ng Diyos kay Abel kung anong dapat niyang ihandog. Kaya by revelation, Abel offered, di ba? Siya ay naghandog ng mas mainam na handog kaysa kay Cain. Amen. Because faith is a revelation from God, it must be revealed first. Kailangan talaga maunawaan mo. Bago ka magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid, kailangan maunawaan mo. Kaya faith cometh by hearing and hearing. Amen. Sundan niyo ba ako, mga kapatid? Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig at pakikinig. Kaya pagka ikaw ay nakinig at naunawaan mo, tumutubo ang pananampalataya kasi ipinapaunawa sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung pagpasok natin dito, pagsakripisyong pagpunta dito, huwag nating sayangin na wala tayong makuha. Kailangan meron tayong maunawahan, kailangan meron tayong maintindihan, kailangan meron tayong matanggap mula sa Diyos. Nakikinig ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Faith is a revelation from God. It must be revealed first. John chapter 6 verse 14. Kung babasahin natin, mga kapatid, o 6 verse 44. No man can come unto me except the Father which hath sent me draw him. Diba? Wala raw pwedeng lumapit sa akin maliban na ilapit siya ng Ama. And I will raise him up at the last days. Mga kapatid. At siya'y aking ibabangon sa uling araw. Hallelujah. Ay, ang sabi ng propeta ng Diyos dito, mga kapatid, okay, Jesus said, no man can come to me except the Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. No man can understand in who He is. Amen? Wala raw pwedeng makaunawa kung sino si Jesus or how it is, except it be revealed to you by revelation of God. Ibig sabihin, hindi mo makikilala si Jesus maliban na ipaunawa ng Espiritu sa iyo kung sino si Jesus. Amen? And then faith in that, ang sabi, you act accordingly. Here we see plainly that God is revealed in Jesus, and only those who were ordained to see it. Ang Diyos, ipinahayag niya ang kanyang sarili kay Jesus, kaya si Jesus ang kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Amen? Sundan niyo ako, mga kapatid. Kung gusto niyong makita ang Diyos, kailangan tingnan niyo si Jesus. Dahil si Jesus ang Diyos ang kapahayagan na hindi nakikita. Hallelujah. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay eternal spirit at walang nakakita sa Diyos, dahil gusto niyang i-express ang kanyang sarili, ang ginawa ng Diyos, siya ay gumawa ng katawan nung yung kanyang salita, liniliman niya sa sinapupunan ni Maria at lumabas ang isang sanggol, at yung sanggol na yan ay kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Pag nakita mo na yan, pagka tinanggap mo na yan, pag pinaniwalaan mo na yan, tinanggap mo, pinaniwalaan mo ang Diyos. Dahil yun ang kapahayagan ng Diyos. Hindi ba kayo, mga kapatid? Kaya ang lahat ng kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Jesus. Sa katawan na yan. Kaya ang sabi ni Jesus, pag nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Ako'y nasa Ama, ang Ama'y nasa akin. Ako at ang Ama'y iisa lang, hindi dalawa. Di ba, mga kapatid? Sundan niyo ba ako, mga kapatid? Hallelujah! That's why ang sabi rito, mga kapatid, glory be to God, walang pwedeng lumapit kay Jesus maliban na ilapit ng Ama, maliban na ipakilala ng Ama, maliban na ipaunawa ng Espiritu kung sino si Jesus. Ngayon kasi ang pagkakilala ng iba, si Jesus tao lang. Diba? Daming relihiyon ngayon. Ang sabi, si Jesus mas maliit na Diyos kesa sa Ama.
Di ba? Si Jesus ay tao lang. Pero hindi nila nakita na si Jesus, ito ang kapakayagan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos ay lumikha ng dugo para ang tao ay matubos sa kasalanan. Hindi ibig sabihin ito'y pangalawa mula sa Diyos, kundi yun ay kapakayagan ng Diyos. Yung katawan na yan. Amen! Hallelujah! Yun yung dugo na linikha ng Diyos para sa kasalanan mo. Hallelujah! Para tayo mapalaya sa kasalanan. Hindi ibig sabihin ikalawang persona, kundi yun ang kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Amen! Praise God! Then ang sabi mga kapatid, that's why ang sabi rito mga kapatid, here we see plainly that God is revealed in Jesus. And only those who were predestinated to see it. Alam nyo, yung mga nakatalaga lang sa buhay ang makakakilala kay Jesus. Kasi ang tatawagin lang ng Ama, yung mga nakatalaga sa buhay. Walang pwedeng makaunawa kay Jesus. Walang pwedeng makalapit kay Jesus. Maliban na tawagin, maliban na ipakilala ng Ama. Amen, mga kapatid? Ang Ama which is the eternal Spirit. Amen? Maliban na tawagin ng Espiritu. Hindi nila maunawaan si Jesus na si Jesus. Ito yung katawan ng Diyos na hinihandog niya para sa kasalanan ng tao. Hallelujah. Amen. That's why ang sabi rito mga kapatid, here we plainly that God is revealed in Jesus, only those who were predestined to see it. Sa mga taong nakatalaga lang para makita at maunawaan yan. Pag hindi ka nakatalaga, hindi mo talaga makikilala si Jesus. Will see it, ang sabi, be sure to read that this scripture, ang sabi. He omitted then Saint chapter 6, sabi mga kapatid, omitted because thought maybe we have maybe not enough time to go through because the clock thereof keeps moving. Then sabi, babasahin ko pababa. And so, sabi you notice, no man can come except my Father draws him first. Di ba mga kapatid? And all the Father has given me, they will come. Hallelujah. At lahat ng mga inilalapit ng Spirit, sila ay tatanggapin ko. They will recognize it. Maunawaan nila ito. No other man can do it. Hindi ito magagawa ng sino man. No other person, no matter how good who you are, it's got to be revealed to you. Then you see who Jesus Christ is. Sundan niyo ako mga kapatid. Pag inihayag na sa iyo, then naunawaan mo. Hallelujah. Praise God. Sa paragraph 24, sabi, now here, predestinated plan is in plain view. Hindi niyo ba nakikita ang pagtatalaga ng Diyos, napakaliwanag na inilalantad ang sabi, just as a seed. Kagaya daw yan ng binhi. The Word of God is a seed. Luke chapter 8 verse 11, ang sabi, the seed is the Word of God. Amen? Inilintulad niya ang sabi ng prophet, hindi nyo ba nakikita ang predestination dyan, ang pagtatalaga ng Diyos, ipinapakunawa niyang mabuti sa atin. Ang sabi, ito'y kagaya ng binhi. Ang binhi, ang sabi, the Word of God is a seed and must have ground preferred beforehand. Ibig sabihin, mga kapatid, bago itanim ang binhi, inaayos at inihahanda muna ang tataniman. Diba mga kapatid? Ibig sabihin, bago ka tawagin ng Diyos, nandun na nakasulat ang pangalan mo. Kinig ba kayo kapatid? Gaya ng binhi, bago itanim ang binhi, hallelujah, inihahanda muna ang tatamnan. Amen. Bago katawagin ng Diyos, mga kapatid, bago ihayag lahat ng Diyos sa iyo, nakahanda na, nandun na, tinawag ka na niya, isinulat na ang pangalan mo. Meron ka ng record doon sa Book of Life. Hallelujah. Sino ba yun, mga kapatid? I hope nasusundan ninyo ako dyan. Ang sabi, if you sow seed, just throw it out there on the ground, it will do no good. Pag nagtatanim ka, ang sabi, basta isinabog mo na lang dyan, hindi mo inayos, inihanda yung tataniman mo, wala, hindi mabubuhay na maayos yan, hindi talaga tutubo, hindi maganda ang pagtubo niyan.
Yung iba hindi tutubo, yung iba tutubo pero hindi magandang pagtubo, mga kapatid. The birds would pick it up, tutukain lang yan ng ibon, di ba? You throw it among thistle and thorn, pagka doon mo itinabog sa maraming mga damo, mga may tinik, kung ano-anong mga damo dyan, sabi, it will choke it up pretty soon. Ibig sabihin, hindi lalaki yan. Jesus, ang sabi, Jesus' parable said so. So the ground has to be made ready first. Amen? God in sovereign grace prepared the heart first. Amen? He prepared you before the foundation of the world. Ibig sabihin, inihanda ka na ng Diyos bago ka hasikan ng kanyang salita to receive Him in this age. Amen? Inihanda ka na ng Diyos, pinili ka na ng Diyos. Hallelujah. Upang pagdating ng panahon na ito, pagka ipinangaral ang buong salita, paniniwalaan mo, tatanggapin mo, ihahayog sa iyo ng Diyos. Amen? He foreknew you by His foreknowledge and ordained you to eternal life. He knew you before He preferred you. Amen. Kaya yung awit kanina, He knew my name. Diba? Hindi ka pa nagiging tao, alam ng Diyos kung ano yung papangalan sa iyo pagka ikaw ay naging tao. At may kahulugan ang pangalan na yan. Ang pangalan ay binigay sa atin, mga kapatid, may kahulugan yan. Hindi yan nagkataon. Alam ng Diyos na yan ay ipapangalan sa iyo. He knew your name before the foundation of the world. Hindi pa kayo, mga kapatid? Hallelujah. Kaya yung Jacob supplanter, di ba? Praise God. May mga meaning kasi yan eh. Peter Rock. Tingnan ninyo yung mga name nyo. May meaning ang name nyo. Amen? Praise God. He knew my name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, mga kapatid, He knew you, therefore He preferred you. Sabi mga kapatid, if this ground is not prepared for ordained, it cannot grow. Kung hindi ka talaga tinawag o pinili before the foundation of the world, hindi ka talaga lalago sa Panginoon. Mga kapatid, ang anak ng Diyos, bago pa maging anak ng Diyos yan, sa kaisipan ng Diyos, anak na yan. Amen? Nung siya ay lumitaw dito sa lupa, na-influensya lang siya ng ugali ng mundo. Kaya natabunan yung ugali ng Diyos sa kanya. Amen? Pero dumating ang Panginoon Kristo, inalis lahat ang nagtabo na yan para yung kalikasan ng Diyos dahil siya ay anak ng Diyos ay lumabas sa kanya. Di ba mga kapatid? That's right. Kasi ang kambing kahit anong gawin mo, hindi pwedeng maging tupa. Ang tupa kahit anong gawin mo, hindi pwedeng maging kambing. Amen mga kapatid? Ang baka, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng maging kalabaw. Ang tao, kahit anong gawin mo, kung yan ay hindi o wala sa kaisipan ng Diyos o hindi pinili ng Diyos bago itatag ang sanlibutan, kahit anong gawin ng tao na yan, hindi pwedeng lumabas ang kalikasan ng Diyos. Kaya ang kaluluwa na hindi galing sa Diyos, ang sabi mamamatay. Hindi ba kayo mga kapatid? Hindi lahat ng tao galing sa Diyos. Bagamat ang buhay, siya ang may likha ng buhay. Kaya nga, merong lahi ang serpente, merong lahi si Satanas. Kaya nung ang Diyos ay magkatawang tao, anong sabi niya sa mga Pariseo? Ang inyong ama ay ang dyablo, kayong mga mapagpaimbabaw. Mismo ang Diyos ang nagsabi, your father is the devil. Di ba mga kapatid? Oh my. At si John the Baptist nung siya'y mangaral ang sabi, kayong mga lahi ng mga ulupong, you generation of vipers. Di ba mga kapatid? Wow. Yes, yan ay matigas na pananalita pero yan ay nasa kasulatan mga kapatid. Kaya pagka wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi pwedeng tawagin ka ng Diyos dahil ang tinatawag lang ng Diyos, yung pangalan nila nakasulat doon, pinili na sila ng Diyos bago itatag ang sanlibutan, nakita na sila ng Diyos na pagka sila ay naging tao at lumabas dito sa mundo ito. Hallelujah! Praise God! Na pag narinig nila ang Ebanghelyo ni Jesucristo, yayapusin nila ito
tatanggapin nila ito, mamahalin nila ito. Bakit? Sapagkat dakita ng Diyos at pinili na sila ng Diyos before the foundation of the world. Amen! Kaya mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos. Amen? At kailangan lumabas ang kalikasan ng Diyos sa atin. Kaya, like father, like son, yung kasabihan na yan, mga kapatid, di ba? Totoo yan. Kung ang iyong ama ay ang Diyos, so yung buhay ng Diyos ang makikita sa atin. Sunod na ba mga kapatid? Pero pag ang tao, ang ama niya ang diablo, kailanman di mo makikita ang Diyos sa kanya. Lagi yan magiging against sa salita. Dahil hindi siya galing sa Diyos. Sundan niyo ba ako mga kapatid? The seed has to have a ground prepared first. Hallelujah. Hallelujah. Ang binhiraw, bago yan ihasik, ihahanda muna yung lupa. Bago ihasik ng Diyos ang kanyang salita, ihahanda muna niya ang iyong puso. Ibig sabihin, pinili ka na niya before the foundation of the world. Romans chapter 8 verse 28, babasahin natin doon mga kapatid, lahat ng mga nakita niya, itinalaga niya, lahat ng may tinalaga niya, tinawag niya, lahat ng kanyang mga tinawag, inaaring ganap niya, lahat ng kanyang mga inaaring ganap, linuluwalhati niya. Diba kapatid? Ephesians chapter 1 verse 1 hanggang 5, we are chosen before the foundation of the world in Him, diba? To be holy, without blame. Amen mga kapatid? Tayo ay tinalaga o tayo pinili before the foundation of the world na maging banal na walang kapintasan. Wow! Pinili na tayo before the foundation of the world. Hallelujah! According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Tapos na ang lahat sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya pag naunawaan mo ito, praise the Lord! Hallelujah! Kahit anong mangyari, hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Dahil pinaunawa sa ng Diyos, pinili ka na ng Diyos before the foundation of the world. Amen! Praise God! Glory be to God! Hallelujah! Hallelujah! Dito sa page 16, Amen? Page 20, paragraph 156, ano sabi rito? Noah's works expressed to man. Okay? What his faith was in God. Ipinakita ng Diyos yung kanyang mga gawa kung ano yung pananampalataya niya sa Diyos. Amen? God met Noah. Hallelujah. Noah, it's going to rain, di ba? Nakita kasi ng Diyos, ang sabi, lilipunin ko ang lahat ng tao, sukdulan na ang kasalanan ng tao, umaabot na sa aking harapan, sa aking trono. Bakit? Nung panahon ni Noah, ang babae sa babae nagsasama, ang lalaki sa lalaki nagsasama, ang kasarian ng lalaki at ang babae pinapalitan. Di ba mga kapatid? Nakawan dito, patayan doon. Di ba? Corruption dito, pagnanakaw, kung ano-anong mga nangyayari mga kapatid. Di ba? Kung anong nangyayari ngayon, ganyan na ganyan ang nangyayari ng panahon ni Noah. As it was in the days of Noah. Same spirit, tandaan ninyo ito mga kapatid. Yung espiritu na kumilos sa mga tao noon, hindi namatay yan. Palipat-lipat lang yan ng bahay. Hindi ba kayo? Kaya kung anong ginawa ng mga espiritu nung panahon ni Noah, espiritu ng mga demonyo, evil spirit, na sumanib sa mga tao noon, siya rin yung mga tao na sumasanib sa mga espiritong sumasanib sa mga tao, palipat-lipat lang yan. Hindi ba kayo kapatid? Until now. Amen? Amen. Kaya nagiging masama ang mga tao na yan because of the spirit, the devil spirit. Lalo na sa uling panahon na ito. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, 200 millions of spirit, demons, ang pinakawalan doon sa river of Euphrates. Kaya mas lalong tumindi ang pagkilos ni Satanas sa panahon natin ngayon. Di ba mga kapatid? Oh my! Hallelujah! I hope na susundan ninyo ako mga kapatid. Praise God! So anong sabi niya kay Noah? Sabi, gumawa ka ng daong.
Di ba mga kapatid? Noong panahon noon, wala kahit isang ulap sa langit. Ang mga tao matatalino noong panahon noon. Diba? Gaya ng panahon natin ngayon. Kaya yung mga tao, ayaw nilang paniwalaan. Paano magkakaroon ng ulan kahit ulap na isa, wala. Ang lupa noon, kaya sila nakapagtatanim. So, ang sabi, yung lumigmig, yung sibol, yung pag umaga, basang-basa ang lupa. Yung hamog. Diba mga kapatid? Amen? Kaya walang ulan. At saka, likas na ang tubig dahil, diba nung panahon noon, likas ang tubig na yan ay talagang may mga flowing, diba? Ngayon na lang yan kasi umurong na yung flowing kasi pinagpuputol na yung mga puno eh. Sa amin noon, mayroong mga flowing, makita mo na mayroong bukal dyan, kusa na lang lumalabas ang tubig. Pero ngayon, nawawala na yung mga bukal kasi wala na yung sumisipsip ng tubig. Diba? Wala na ang mga kahoy, mga kapatid. Kaya ngayon, bahana, yan na, pag ang kalikasan ng tumira, ang tao nahihirapan, mga kapatid. Diba? Ano sabi mga kapatid? Si Noah, nung marinig niya ang Diyos, pinakita niya na siya naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa niya. Amen mga kapatid? Hallelujah. So brothers and sisters, amen. I hope nasusundan ninyo ako. Hallelujah. Same thing mga kapatid kay Moises. Si Moises, siya tinawag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, ilabas mo ang bayang Israel sa Ehipto at gamitin mo yung tungkod mo. Wow. Pupuntahan niya yung mga sundalo na napakasibat, may mga espada, may mga kung ano-anong mga armas, mga kapatid, pero ang gagamitin niya tungkod. Hallelujah! Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Pero hindi nagalinlangan si Moises kasi nakumbinsi siya, naniwala siya na yun ang Diyos at walang mahirap sa kanya. Sumunod siya at pinatunayan niya sa pamagitan ng kanyang gawa. Hallelujah. Na-reveal sa kanya, nakilala. Alam niyo mga kapatid, pag nakilala natin ang Diyos personally, ipinahayag ng Diyos kung sino siya, hindi ka na mag-aalinlangan. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang sabi rito mga kapatid, that's the reason the genuine Christian separates himself from everything but the Word of God. No matter what the people think, what anybody else say, kasi pag naglingkod ka sa Diyos, marami ka talagang maririnig, negatibo. Mga kaibigan mo, kapatid mo, kakilala mo, sasabihin nila, tutuyain ka nila, magsasalita sila against sa iyong pinaniniwalaan. Pero itong si Noah, hindi kailanman natinag. Amen? Si Moises, hindi kailanman natinag. Hallelujah! Nagtiwala siya sa Diyos na walang imposible sa Diyos at pwedeng gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Hallelujah. Same thing sa atin ang sabi mga kapatid, ihiwalay natin ang ating sarili, pumanig lang tayo sa salita, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, ihiwalay mo ang sarili mo sa kanila. Pumanig ka sa salita. He is not just saying that, ang sabi, if he is, it won't belong, it will work, till make known. Hallelujah. Sabihin mga kapatid, just remain, stay in the Word of God. Amen. Manatili tayo sa kanyang salita lamang mga kapatid. Until mga kapatid, si Haring David, di ba mga kapatid? Hallelujah, noong sabi, tina-challenge niya yung mga Israelite dahil siya ay napakalaki. Imagine yung kanyang mga daliri pa lang ay 14 inches na. So almost 9 foot o higit pa doon, na higanti na siya. Sabi, sino mang lumaban sa akin, sino mang tatalo sa akin. So sabi, lahat susuko kami sa inyo. Walang mag-challenge. Pero si King David, dahil kilala niya ang Diyos. Amen? Kilala niya ang Diyos nung siya ay iligtas ng Diyos sa mga leon, sa mga oso, sa mga wild animals. Hallelujah. Kilala niya ang Diyos. Ang sabi ni King David, sabi niya, hindi kita lalabanan sa pamagitan ng aking lakas. Lalabanan kita sa pamagitan ng aking Diyos. Amen. Ang ginamit niya, isang tirador lang, sling lang na batong maliliit. Wow. Mga kapatid, ang sabi rito, he has fearless. Walang takot si King David, walang takot si Moises. Because they know God.
He know exactly where he was standing. God will smite thee. Amen? Walang takot. Alam nyo ba, pag kilala mo ang Diyos, mawawalang takot sa iyo. Hindi ka matatakot kahit ano ang mga trahedya, pagsubok na darating sa iyo, kahit anong karamdaman ang kumapit at dumating sa iyo. Kahit na anong mga hamon, pagsubok, kahit na paghihikahos ng material na bagay, kahit anong klaseng mga pagsubok, hindi ka matatakot. Dahil wala kailanman takot na ibinibigay ang Diyos. Ang takot galing sa devil yan, mga kapatid. Amen? Sabi, perfect love casteth away fear. Ang sakdal na pag-ibig, pumapawi ng takot. Kaya pag ang Diyos nanahan sa iyo, wala ka ng takot. Hindi ka matatakot mamatay. Hindi ka matatakot ang anumang bagay na mangyayari because God dwelleth in your heart. Pero pag natatakot ka, ibig sabihin wala pang Diyos sa iyo. Amen! Praise God. Hallelujah. So hallelujah, we know where we're going to. Dapat alamin natin, at the end time of this journey, God has promised there's a land beyond the river. Fearless in your testimony. Amen. Huwag kang matakot na ikaw ay magpahayag kung sino ang Diyos na iyong pinaniniwalaan. If it's revealed to you, kung naunawaan mo, ihayag mo, gawin mo, you are fearless. Dahil siya ay nananahan sa iyo. You don't care if the whole world, wala kang pakialam sa buong mundo, what they say, kung ano sasabihin sa iyo. You are fearless when it's revealed to you. Kaya ang Holy Spirit manahan sa mga apostol at kilala nila kung sino si Jesucristo, ipinahayag nila ang ebanghelyo na kanilang tinanggap, mga kapatid. Kinukulong sila, pinapalo sila, pinapatay sila, pinahirapan sila, pero walang takot sa kanila. Same thing sa panahon natin, mga kapatid. Pag tunay na dumating sa atin at nanaan ng Diyos at naunawaan natin kung sino ang Diyos, hindi ka matatakot. If God is in us, who can be against us? Kung ang Diyos panig sa atin, kung ang Diyos nananahan sa atin, sino ang makakalaban, makakatalo sa iyo, makakagapi sa iyo? Yes, pwede nilang ipaintulot ng Diyos, pwede nilang talunin, pwede nilang igupo, pwede nilang patayin ang katawan na yan, pero ang soul mo, hindi nila pwedeng patayin. Ibabangon muli ng Diyos sa uling araw ang katawan na yan. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya si King David, mga kapatid, walang takot sa kanya. Kasi nahayag sa kanya. Hallelujah. Amen. When it revealed, David became fearless. He said, today, I will cut your head off. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. I hope nasusundan ninyo ako, mga kapatid. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Praise God. Now, si John the Baptist, ang sabi sa paragraph 188, John the Baptist expressed his faith by his work. Amen? And when he said, there's a stand one among you now. Nung sabihin niya, sabi, may nakatayo sa inyong kalagitnaan na hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Amen? Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, inihayag ng Diyos sa kanya kung sino ang Misaya. Kaya na-recognize niya, mga kapatid. At siya ang nagbautismo sa Panginoon Kristo sa Jordan River, mga kapatid. Hallelujah. That's why ang sabi, he expressed his faith by his revelation. Because it was revealed to him. Paragraph 191. He had to be there somewhere. Alam niya kung sino man yung babaan ng Espiritu Santo gaya ng kalapati, yun ang Misaya. He never knew who he was. Hindi pa niya nakita, mga kapatid, pero inihayag na ng Diyos kung sino siya, kung sino ang Misaya. And there he was standing right among them. He said, there one is standing among you now, who you know not. I'm not worthy to loose the latches of his shoes, but he'll baptize you with the Holy Ghost. He's right among you now. Nasa kalagitnaan nyo na siya, sabi. Express it, his faith, because he know. Amen? In his day, sabi, he was
to see and baptize God's Messiah. Nakita niya, alam niya kung sino ang Messiah, mga kapatid. Kaya siya kumilos, siya gumawa, because he believed, God revealed it unto him. And yan ang prayer ko, mga kapatid, nawa ihayag ng Diyos ang mensaheng ito sa atin para may pakita natin sa ating mga gawa ang ating pananampalataya. Kasi hindi mo pwedeng ihayag ang iyong faith na hindi mo naunawaan ang faith mo. But praise God, yung hindi mo pagpapuputol ng buhok, that is revelation. Amen. Yung hindi mo pagpantalon na ikaw ay babae, revelation niya. Diyos ang naghayag sa iyo yan. Hindi ako, hindi ang tao. Pinaunawa ng Diyos sa iyo, kaya sumusunod ka ngayon. Amen? Ang daming tao, hindi nila naunawaan yan. Pero ikaw, pinaunawa ng Diyos. Ibig sabihin, pinili ka niya before the foundation of the world. Ikaw ay nakatalaga sa eternity, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Kaya panatilian lang natin yan, mga kapatid. Amen? Hayaan lang natin, ang sabi nga ni Pablo, siya ang nagpasimula ng mabuting gawa at siya rin ang tatapos ito. He began the good work, sabi. Siya ang nagpasimula ng mabuting gawa. Siya ang nagpasimula ng pananampalatayang ito at siya rin ang tatapos sa pananampalatayang ito. Amen. Glory be to God. Now, sa paragraph 212, ang sabi, notice Jesus said, only believe, for all things are possible. Amen? Sumampalataya daw tayo, ang lahat ay posible. Faith and work are husband and wife. Ang pananampalataya at ang paggawa ng iyong pinaniniwalaan, mag-asawa daw yan, magkasama yan. Amen? Hallelujah. Faith and works are husband and wife. Sabi, mga kapatid. Okay? Then sabi, they work together. The husband work with wife. Kung paano ang asawang lalaki nagtatrabaho kasama ang asawang babae. The wife with the husband kasama ang kanyang asawang lalaki. They identify one another. Amen. Like a man says, sabi, gaya ng isang lalaki ang sabi, he's married, sinabi niya na siya ay may asawa, and yet he cannot produce and show that he has a wife. Pero hindi niya may pakita na siya may asawa. Sabi, you doubt his claim. So hindi mo pwedeng paniwalahan yung kanyang sinasabi na siya may asawa. Kasi hindi niya may pakita yung kanyang asawa. A man said, I am married. Sinabi ng isang tao, siya may asawa. Where is your wife? Nasaan ang iyong asawa? Oh, I don't know about that. Big in the heart, sabi, things for me to believe him. Sabi, I say, well, where is your wife? Sinasabi mo na may asawa ka, nasaan ang iyong asawa? Well, I don't know, I ain't going to believe it. So, hindi ako naniniwala na ikaw ay may asawa. You see, ang sabi, so you see, if you have what you say you have faith. Kung sinasabi natin na tayo may pananampalataya, how you going to show me your faith? By your works. Amen? Sabi niya, kung sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, papaano mo raw masasabi na ikaw naniniwala at sumasampalataya sa Kanya? Ipakita mo raw ito sa iyong gawa. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Glory be to God. Ibig sabihin, mga kapatid, sumasampalataya ka sa Kanya dahil sinusunod mo ang Kanyang salita. Hallelujah! Amen! Then ang sabi, mga kapatid, praise God, hallelujah, I am married. How do I know you are married? This is my wife. Sabi, there you are. I'm married. This is my husband. I am healed. How do you know? Sabi, my works show my faith. Amen? How? Ang sabi, what you are speaking, sabi, your faith is what God sees in you. Nakita ng Diyos ang pananampalataya mo, your work is what the other people see in you. Amen? So kung nakita ng Diyos ang faith mo, so nakikita ng tao na ikaw ay may faith sa pamagitan ng mga gawa mo.
That's for difference between James and Paul. Explain ng prophet. Yan daw ang pinagkaiba ni Paul at ni James. Sabi, here, explaining about Abraham. They never contradict one another. They was both the same, married. Amen. Yan ay pareho raw at mag-asawa yan, magkasama yan mga kapatid. Pananampalataya at gawa. Amen. So dito ko tatapusin ang message. Hallelujah. James chapter 1 verse 22 hanggang 25. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Hallelujah. Ano sabi mga kapatid? James chapter 1 verse 22 hanggang 25. Sa wikang Tagalog, ang sabi riyan mga kapatid, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Na inyong, verse 22 hanggang 25. Okay, pababa, okay? Yes, tama iyon. 22. Sabi mga kapatid, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen? Sabihin, hindi natin dinadaya ang sino man, kundi sarili natin. Kung nakikinig lang tayo, pero hindi naman natin ginagawa yung napapakinggan natin. Amen? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tumingin o tiningnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Mga kapatid, verse 20, pababa hanggang 25. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Sabihin, wala na, hindi na niya matandaan kung ano yung nakita niya. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal, tingnan ninyo ito, verse 25. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig, na lumilimot, kundi tagatupad, na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang mga ginagawa. Amen, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ang mga salita nating napapakinggan, tinatanggap natin, tinatago sa ating puso at ito'y ating ipinapamuhay, merong promise dyan mga kapatid, pagpapalain ng taong ito sa kanyang mga ginagawa. Sabihin, i-bless ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa mo, business mo, lahat ng mga plano mo, lahat sa buhay mo, i-bless ng Diyos yan. Amen mga kapatid? So your work, hallelujah, is the expression of your faith. Amen? Work is faith expressed. Mahal ba natin ang Panginoon mga kapatid? Tayong lahat ay tumayo at tayo mawit sa Panginoon. Amen. Awitin natin, God is so good. Hallelujah. God is so good. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. God is so good. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name, my Lord. Awitin natin na nagmumula sa ating puso. Ang Diyos ba'y mabuti sa inyong buhay? So awitan natin siya. Amen. Yes, Lord Jesus. God is so good. Yes, Lord, you are so good, my God. God is so God is so good, is so good to me. For the last time, ulitin natin, God is so good. God is so good. Oh yes, Lord. Amen. God is so Hallelujah. God
answers pray. He answers pray. Hallelujah. He answers pray. Ano man ang iyong desire, ano man ang iyong kahilingan, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Answers pray. He is so good to me. He is coming soon. Yes, Lord Jesus. Siya nangako na tayo kanyang babalikan, kukunin. Kung saan siya nandoon, kung saan siya paroroon, at tayo paroroon din naman. Amen. Stop. Oh, we love you, Jesus. We lift up your name, oh God. Worship your name. He's coming soon. He's so good to me. Awitin natin, I love Him, I love Him. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. I love Him so. He's so good to. For the last time, I love Him so. Yes, Lord. We love you, Jesus. I love Him so. We love you, Lord. We give you praises. Hallelujah. Kulang ang aming tinig, kulang ang aming buhay para kayo aming purihin. We bless your name, we lift up your name on high. Love Him so. He's so good to me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. Hallelujah. I know the Lord will make a way for me. If I live an holy life, shall the wrong and to the right, oh, the Lord will make a way for me. Sa Tagalog, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Ano man ang iyong kailangan, ano man ang iyong request, ano man ang iyong desire, banggitin mo at hilingin mo sa Panginoon. Dinidinig ka ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kung ako'y magtatapat, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong pangailangan, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong karamdaman, diringgin ka ng Diyos. For the last time, alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sa. Yes, Lord, batid mo ang bawat kalagayan, pangangailangan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y
sa Kanya'y Oh, hallelujah! Bless your name, my Lord Jesus. Ilang Diyos ang Amen. Ang bawat isa ay nakapikit at nakayuko. Salamat po aming Ama sa iyong mga salita. Lord, hindi namin pwedeng itago ang aming pananampalataya sapagkat, Lord, kailangan makita sa pamamagitan ng aming mga gawa. Salamat po sa iyong mga salita, Lord. Hindi kami ang nagsimula sa pananampalatayang ito, kundi kayo ang pinagmulan ng pananampalatayang ito. Inihayag mo kung sino ka sa amin. Ipinakilala mo ang iyong sarili sa amin. Ipinaunawa mo ang iyong mga salita sa amin. Hindi galing sa kanino man. Hindi galing sa amin. Ito'y mula sa inyo. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng kapahayagan na iyong ibinigay sa amin. At dito mo itinanim ang aming pananampalataya. Kaya ikaw ang pasimula ng pananampalatayang ito at ikaw din ang tatapos nito, Panginoon. Tulungan mo kami na huwag kaming matakot, mawala ang takot sa amin upang ipakilala namin ang pananampalataya na iyong ibinigay sa amin. Gaya ng iyong mga tinawag, nagbuwis sila ng buhay, nagbigay sila ng lakas ng panahon sapagkat, Lord, pinatunayan nila napawi ang takot sa kanila because linikha mo at tinawag sila sa ganung layunin, Panginoon. And same with us. Lord, hindi kami lumitaw sa mundong ito hindi para magtrabaho lang, mabuhay lang, kundi lumitaw kami rito para kami ay iyong italaga upang kami yung tawagin sapagkat pinili mo na kami bago itatag ang sanlibutan. At ngayon ay tinawag mo kami at binigyan mo kami ng pananampalataya at ipinahayag mo sa amin ang pananampalatayang ito. Alisin mo ang takot sa amin, Panginoon. Kundi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang mangontrol at kumilos sa aming mga buhay. Lord, nandito ang bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami. Kailanman ay hindi namin pwedeng ipamuhay ang iyong salita maliban na ito yung ihayag sa amin. Lord, makita nawa ng mga tao ang pananampalataya na yung binigay sa amin sa pamamagitan ng aming mga gawa. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Nandito ang bawat isa sa amin. Patuloy mo nawa na yung ihayag ang iyong sarili sa amin. At Lord, patuloy mong liliman ng iyong Espiritu Santo na ang iyong mga salita'y maibihis mo sa aming buhay upang maihanda kami sa dakilang araw ng pag-agaw. Sapagat maliban na maibihis sa amin ang iyong katuwiran ng damit pang kasal, hindi kami makakasama sa pag-agaw na kung saan haharap kami sa dulang ng kasalan. Makikita namin kayo ng mukhaan, papawiin mo, papahiri ng luha ng aming mga mata. O isang maluwalhating kagalakan ang naghihintay sa bawat isa sa amin. Datapwat salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Lord, hindi namin kaya ang sumunod sa iyo sa pamagitan ng aming lakas. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan, ng Espiritu Santo, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, kung merong mga pagkukulang, pag-aalinlangan, alisin mo sa bawat puso. At ang pagtitiwala at pananampalataya, ang patuloy na maghari sa amin. Hallelujah. I-bless mo ang ating mga kapatid. Puspusin mo sila ng kagalakan, puspusin ng kapayapaan, at patuloy na magpahayag ka sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. At tulungan mo ang bawat sa amin na ipakita namin ang pananampalataya na iyong binigay sa amin sa pamamagitan ng aming mga lakad, sa pamamagitan ng aming mga gawa. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa uling panahon na ito. Huwag mong hayaan ang bawat isa sa amin ay mahila ng impluensya ng pagiging maligamgam na siyang bumiktima sa napakaraming mga tao ngayon. Kundi magumapaw ang apoy o ang langis at magdingas ang apoy sa aming mga puso, Panginoon. Malayan mo po ang aking kapatid, di ko alam ang kanilang kalagayan, pangangailangan. Datapwat, Lord, batid namin, hallelujah, bago pa kami naging tao, alam mo na ang aming mga pangailangan, bago pa namin sabihin, alam mo na ang aming pangailangan.
pangangailangan, inihanda mo na ang lahat ng ito at hindi kami matatakot. Sapagkat kontrol mo ang aming buhay, kontrol mo ang lahat ng nangyayari sa amin, na hindi mo kami pababayaan ni iwanan man. Maraming salamat po. Kung may karamdaman sa pangalan ng Panginoon Kristo, hayaan mo ng pananampalataya ang patuloy na musbong at ipakita ng aking kapatid na siya ay tumanggap ng kagalingan at i-confess niya na siya magaling dahil sa iyong dugo, latay na yung natamo sa krus ng Kalbaryo. Sugat na siyang natamungo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon. We worship you, we bless thy name, we lift up your name. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang pasalamatan sapagkat walang ibang Diyos maliban sa iyo. Yes, Lord. Patuloy mong iparanas sa amin ang iyong kalwalhatian. Maraming salamat po, Lord. Ano man ang pangailangan ng kapatid, mga dalangin niya, ano man ang mga request niya, ipagkaloob mo po sa kanya. Ingatan mo po ang bawat sa amin, gamitin mo po kami sa lugar na ito, Lord, na kami ang magsilbing ilaw, hallelujah, at magliwanag ang aming mga gawa upang luwalhatiin kanila na nananahan sa amin. Lord, ang ministeryo na ito, Panginoon, may purpose ka kung bakit mo kami tinipon, kung bakit mo kami, Lord, dinala sa lugar na ito upang ganapin ang iyong kalooban, tawagin ang nais mong tawagin sa lugar na ito. Sa iyong mga kamayaming niyabili ng lahat, ang iyong kalooban na huwag maganap. Maraming salamat po. Ihanda mo kami sa dakilang araw ng iyong pagdating. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa paggatang takot ay iyong inalis. Hallelujah. At ang pag-ibig, ang tapang ang siyang nananahan sa amin. Dahil sa banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa iyong kapurihan, kalwalhatian. Ano man ang iyong pangailangan, ano man ang iyong mga bigatin, ano man ang iyong mga dalangin, just believe in your heart ng ating Ama ang tumutugon ng lahat ng ating pangangailangan, tumutugon ng ating mga dalangin. Just believe and claim it in the name of the Lord Jesus Christ. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, God. So, purihin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Mawit tayo ng awit bago natin ibigay kay Brother Richard. God bless you, si Sister. At least nakasama natin muli si Sister. Kalimutan ko na naman pangalan mo, Sis. Ha? Mirna. Okay, Sister Mirna. Myra pala yung isa, no? Isipin mo lang, Sister Myra o Mirna. Nawala Sister Myra, Sister Mirna. No? Praise God. Si Brother Richard ay Brother Ara may nag-text. So meron daw nag-leave, sick leave na